isang lalaki sa panahon ng Banu Israel. Dito natin malalaman kung paano unti-unting kinukuha ni Shaitan ang ating mga kalooban. Mayroong isang hadis sa panahon ng Banu Israel. Sa panahon ng Banu Israel ay mayroong isang lalaking tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang lalaking tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng Banu Israel. Sa kapanahunan niya, mayroong 3 magkakapatid at mayroong kaisa-isang kapatid na babae at birhen. At ang mga gawain ng 3 magkakapatid ay nakikipagbuno, nakikipagjihad. At naghahanap ang 3 magkakapatid kung saan nila ilalagay, ipapalagi ang kanilang kapatid na babae. Hanggang sa napag-isipan ng 3 magkakapatid, napag-isipan nila na doon muna nila ipamalagi sa isang lalaking tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nila nilagak ang kanilang kapatid na babae sa isang lalaking tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sabihin nila sa isang lalaki na tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pumayag ang lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit pinilit pa rin ng 3 magkakapatid, ito isang hadis, pinilit pa rin ng 3 magkakapatid hanggang sa pumayag ang taong lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang pumayag ito kapatid sa Islam, dito natin malalaman kung paano unti-unting kinukuha ni Shaitan ang ating mga kalooban, lalong-lalo na sa taong nananampalataya kay Allah. Dito natin malalaman sa hadis na ito kung paano kinukuha ni Shaitan, paunti-unting kinukuha ni Shaitan ang ating mga kalooban. Dahil ayaw na ayaw ni Shaitan ang taong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa tuksuhin siya ni Shaitan, ang ginagawa ng lalaking ito, binibigyan niya ng pagkain ng babae. Binibigyan niya ito ng pagkain sa pintuan ng lalaki. At binibigyan niya ito kapatid sa Islam, tinukso siya ni Shaitan. At nang matukso siya ni Shaitan, binulungan siya ni Shaitan. Anong binulong ni Shaitan sa lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mas mabuti na pasukin mo na ang babae. Mas mabuti na pasukin mo na ang babae dahil mas malaki ang gantimpala mo kay Allah. Mas malaki ang makukuha mong gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinasok mo ang babae. Dahil ayaw na ayaw ni Shaitan ang taong nananampalataya kay Allah. Ganun na nga, patuloy niyang binulungan ang lalaking nananampalataya kay Allah. Hanggang sa hindi nakapagtiis ang lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinasok niya ang babae. Nang mapasok niya ang babae, hindi pa nakontento si Shaitan. Sinabi pa ni Shaitan sa lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kausapin mo. Kausapin mo ang babae dahil mas malaki ang gantimpalang makukuha mo kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag kinausap mo. Hindi alam ng tao na nananampalataya kay Allah na yung pala ay si Shaitan. Hanggang sa kinausap na ito ng lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa makausap niya ito kapatid sa Islam. Nang makausap niya ito, ano ang ginawa ni Shaitan? Ginawa ni Shaitan na kahumahumaling ang babae sa paningin ng taong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa natukso ang lalaking nananampalataya kay Allah, hinalikan niya ang babae at meron silang nagawang zina. Meron silang nagawang pagsisiping, nakipagsina ang lalaki sa babae. At nabuntis ang babae at ito'y nagkaanak. Hindi pa rin nakontento si Shaitan. Binulungan at binulungan niya ang lalaking nananampalataya kay Allah. Ano pa ang binulong ni Shaitan sa lalaki? Patayin mo ang bata. Patayin mo ang bata dahil papagalitan ka ng kanyang mga kapatid. Patayin mo ang bata dahil papagalitan ka ng kanyang mga kapatid. Kapag hindi mo pinatay, ikaw ang papatay ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa iyo na nga ang ginawa ng lalaking nananampalataya kay Allah, pinatay niya ang bata. Hanggang sa hindi pa nakontento si Shaitan. Ano pa ang sinabi ni Shaitan sa lalaking nananampalataya kay Allah? Akala mo ba hindi ka isusumbong ng babae? Akala mo ba hindi ka isusumbong ng babae? Kung ako sa iyo, patayin mo na rin ang babae para wala nang makapagsumbong sa iyo. Hanggang sa walang nagawa, ang lalaki, pinatay niya pa rin ang babae. At ito ay nilibing niya sa bahay na kung saan naroroon nakatira ang babae. Lumipas ang ilang taon, biglang dumating ang 3 magkakapatid. Ito ay isang hadis kapatid sa Islam. Biglang dumating ang 3 magkakapatid at tinanong nila sa lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, saan na ang aming kapatid? Saan na ang aming kapatid na babae?
at umiyak ng umiyak ang lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsinungaling pa ang lalaki sa tatlong magkakapatid. Ano ang sabi niya sa tatlong magkakapatid? Ang inyong kapatid na babae ay napakabuti. Ito ay namatay. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Dahil nga, winawaswasan siya ni Shaitan. At ganoon na nga tinanggap ng tatlong magkakapatid. Lumipas ang ilang araw, habang natutulog ang tatlong magkakapatid, biglang pumasok si Shaitan sa panaginip ng tatlong magkakapatid. Nag-anyong maglalakbay si Shaitan sa panaginip ng tatlong magkakapatid at doon sinabi ni Shaitan sa tatlong magkakapatid, ang lalaki ay nagsisinungaling sa inyo, ika ni Shaitan. Ang lalaki ay nagsisinungaling sa inyo. Ang katotohanan ay nagkaanak sila ng inyong kapatid na babae at pinatay niya ang anak nila at pati ang inyong kapatid na babae pinatay niya. Ang tatlong magkakapatid ay dinalang ni Shaitan sa kanyang panaginip, sa kanilang panaginip. Magkakapareho ang panaginip ng tatlong magkakapatid. Hanggang sa nagkita-kita ang tatlong magkakapatid, naikwento ang bawat isa. Ganito, meron akong napanaginipan. Ganoon din sa isa, meron din ako napanaginipan. Ngunit ang sabi ng nakakatanda sa kanila, ito ay panaginip lamang. Panaginip lamang ito. Ngunit ano ang sabi ng pinakabata sa tatlong magkakapatid? Hindi ako titigil hanggat hindi ko pupuntahan sa bahay na kung saan sinabi ng tao sa aking panaginip. Hanggang sa pinuntahan nila kapatid sa Islam at doon hinukay nila ang libing, nakita nila ang kanilang kapatid na babae, pati na rin ang bata ng kanilang kapatid na babae. Ngunit hindi pa rin tumigil si Shaitan. Ano pa ang sinabi ni Shaitan? Sinabi ni Shaitan sa lalaking nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ba alam na ang kagagawan ng lahat ng yan ay ako? Kung paano mo pinatay ang bata, kung paano mo pinatay ang babae, ako ang may kagagawan. Kung paano mo tinalikuran si Allah, ako ang may kagagawan. At ngayon, magsujud ka sa aking harapan. At ngayon, magpatira pa ka sa aking harapan dahil aalisin kita dyan. Dahil ako ang may kagagawan nito lahat. Talikuran mo si Allah at ako ang iyong sundin. At ganun na nga ang ginawa ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran niya si Allah subhanahu wa ta'ala at ang sinunod niya ay si Shaitan. Ganito ang nangyayari sa ating kapatid sa Islam. Lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. Ganito ang nangyayari sa atin, lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. Lalong-lalo na ang mga kabataan na wiwiling sa social media. Akala nila sa social media, hindi gawain ni Shaitan. Meron nga kasabihan sa kapatid sa Islam. Merong kasabihan, lalong-lalo na ang paggamit ng gadget. Paggamit ng cellphone. Kapag ginamit ito sa kabutihan, magiging mabuti. Ngunit kapag ginamit ito sa kasamaan, talagang napakasama ang gadget, social media. Ang social media kapag ginamit sa masama, ito ay tirahan ni Shaitan. Akala natin hindi tirahan ni Shaitan? Kapag meron tayong pinapanood na labag sa utos ng Islam. Ngunit kapag ginamit natin ang social media, ang mga paggamit ng cellphone sa dawa, magiging kapaki-pakinabang ito sa ating kapatid sa Islam. Ay mga kapatid sa Islam, kung tayo man ay nakagawa ng masama, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang nagwika, kullu bani Adam khata'un, lahat ng angkan ni Adam ay nagkakasala, wa khairu khata'in at-tawwabun, ngunit ang pinakamainam na nagkakasala, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay agad nagbabalik loob, tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway huwag tayong datnan ng kamatayan, maliban lamang sa tayo ay mapabilang sa mga taong Muslim. Parati tayong humingi ng gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala upang mapalayo tayo sa mga masamang gawain kapatid sa Islam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.